Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ito ay matatagpuan sa bilang o numbers, no? Bilang kapitulo 21, talatang 34. Ito ang sinasabi. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Huwag kang matakot, sapagkat ipapalupig ko sa iyo. Magagawa mo sa kanya ang ginawa mo kay Haring Sihon ng Hesbon." Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa iyong pagmamahal ninyo sa amin. Walang hanggang pagmamahal. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan na kami iniyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat na kami ay iyong ginising muli upang humarap sa hamon ng buhay sa mundong aming ginagalawan at makita ka, Panginoon, sa pamagitan ng aming mga buhay. Tulungan mo kami, O Diyos, na kami makasunod sa iyong mga kautusan, Panginoon. Panginoong Hesus, aming naalala ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Abutin mo sila, O Diyos, at pagalingin. Partikular po, Panginoon, si Pastor Hope Lagot, na siya ay nakaharap sa matinding pagsubok ng karamdaman. Abutin mo po, ibalik mo ang lakas na nawala dahil sa kanyang karamdaman. Ilayo mo po siya sa anumang mga kapahawakan. Proteksyonan mo siya, Panginoon, sa lahat ng bagay ng mga pagsubok sa kanyang buhay. Maging ang aming mga kaibigan na hindi ko sila kilala, patuloy mo silang abutin, O Lord, at pagalingin sa kanilang mga karamdaman. Patuloy mo silang pagpalain sa lahat ng oras ng kanilang buhay, lalong-lalo na, Panginoon, ng iyong mga anak na patuloy na tumatawag sa iyo upang sila, O Diyos, ay mapapagaling sa mga karamdamang kanilang taglay, upang sila, O Diyos, ay makapaglingkod sa inyo habang sila ay narito sa mundong aming ginagalawan. Gayon din po, Diyos, tinataas namin ang aming mga kaibigan. Hindi ko sila kilala. Lord, abutin mo sila. Pagalingin mo sila sa mga karamdamang iyan, O Diyos. O anuman ang kanilang mga pangangailangan, ipagkakaloob mo sa kanila, Panginoon. At patuloy mo po silang bigyan ng kalakasan upang humarap sa lahat ng pagsubok na ito sa kanilang mga buhay. Amin ang inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Ito man ay opisina, o karpintero, traffic enforcer, magdagilinis ng kalsada. Lord, ingatan mo sila. Ilayo mo sila sa kapahamakan. Proteksyonan mo sila, Panginoon. Dahil sila, O Diyos, ay manggagawang matapat na naglilingkod, Panginoon. Lord, dalangin ko, O Diyos, na pagpalain mo sila, Panginoon, sa kanilang mga ginagawa. Amin din inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW. Patuloy mo silang ingatan, Panginoon, sa lugar kung saan sila nagtatrabaho. May kaguluhan man o wala, Panginoon, proteksyonan mo sila. Bigyan mo sila ng kapayapaan ng kanilang mga buhay upang sila, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod, makapagpuri sa iyo, Panginoon. Amin din inilalapit sa iyo ang aming mga kaibigan na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Naway makasumpong sila ng trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila ay magkaroon ng hanap buhay. Amin din inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kaibigan
na mangingisda. Patuloy mo silang ingatan sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot nang ang malakas na hangin ay kanilang nararanasan at ito iyong pinahinto. Amin ding inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kaibigan na mga magsasaka. Patuloy mo po silang ingatan sa kanilang pagsaka, O Diyos, at upang hindi sila mapahamak, na upang maraming mga pagkain na kanilang maitatanim katulad ng palay, gulay, prutas at iba pa. Panginoong Hesus, sa umagang ito, dalangin ko na ang lahat ng iyong mga anak na nakikinig at sumusunod sa iyong kalooban ay pagpalain mo at ingatan mo, O Diyos. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Hesus. Amen. Tagumpay sa panganib ng buhay. Ayan, yun ang ating pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Tagumpay sa panganib ng buhay. Natatakot ka ba, kaibigan, na harapin ang iyong nakaraan, kasalukuyan, o hinaharap o mga problema sa iyong buhay? Ayon nga sa Bilang, Kapitulo 21, talatang 34, B, yung P, huwag kang matakot. Yan sinasabi ha. Huwag kang matakot sapagkat ipapalupig ko siya sa iyo. Yun, ipapalupig ko siya sa iyo. Yun ang sabi ni Yahweh kay Moises nang napipintong pakikipaglaban niya kay Haring Og ng Edrei. Huwag kang matakot sapagkat ipapalupig ko siya sa iyo. May mga nagtatangka ba sa iyong buhay o mga naiinggit na naghahangad ng pagbagsak mo? Mga kaibigan, ang pangako ng Diyos, ipapalupig niya sa iyo ang iyong kaaway. Ipapalupig niya. Ipapalupig niya sa iyo ang iyong mga kaaway, yung mga naiinggit sa iyo. Hindi ka maibabagsak sapagkat, kaibigan, kakampi mo ang Diyos. No? Kung tayo'y sumampalataya sa Kanya, mga kaibigan, pangako niya sa iyo, huwag kang matakot, kasama mo ako. Di ba? O tingnan natin ang Josue, Kapitulo 8, talatang 1a, no? Talatang 1a. Sabi dito, huwag kang matakot. Ha? Huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. O, di ba? 'Yon ang pangako ng Panginoon. Kasi si Josue, mga kaibigan, ay naharap sa malaking laban. Bagamat siya ay matapang, no? Matapang si Josue, nakadama rin siya ng takot. Tulad din natin, nakakadama din tayo ng takot. Ngunit, pinawi ni Yahweh ang pangamba ni Josue. Pinalakas niya ang loob nito sa pamagitan ng pagbibigay ng katiyakang pagtatagumpay. Tayo rin, mga kaibigan, huwag tayong matakot, no? Dahil bibigyan tayo ng lakas ng loob ng ating Panginoon. Ang lakas ng loob na pagtatagumpayin tayo anuman ang ating mga laban sa buhay. Maari ang kalaban mo, kaibigan, ay hindi tao. No? Hindi tao. Maaring ito ay isang higanting pananagutan, malubhang sakit, o pangangailangang pinansyal. Lalong-lalo na, mga kaibigan, ay magtituation na naman tayo sa ating mga anak na nag-aaral, di ba? Kailangan natin ng pinansyal. Pero
Pangako ng Panginoon, huwag kang matakot, kaibigan. Kasama mo siya. Kung pinaghaharian ka ng pangamba, baka ikaw ay mabigo. Malinaw na malinaw na ang sinasabi ng salita ng Diyos, huwag kang matakot. No? Huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Hindi ka nag-iisa, kaibigan. Hindi ka nag-iisa sa pakikipaglaban sa mga hamon ng buhay. Sabi nga ni David, nang harpin niya ang higanting si Goliath, no? Kayawi ang labanang ito at ibinigay niya na kayo sa aming mga kamay. Tingnan mo. Makikita natin sa unang Samuel, Kapitulo 17, talatang 47b. Di ba? Tulad ni David. No? Ang tulad ni David, ang pinakamabisa mong armas, kaibigan, ay hindi tabak, hindi Armalite, hindi machine gun, no? O si Batman. Sibat ba? Yung sibat. Kundi ang iyong pananampalataya mo sa Diyos, yun ang pinakamagandang sandata mo, kaibigan. Ang pananampalataya mo sa Panginoon. Oo, totoong maraming panganib sa daan ng buhay. Maraming mga pagsubok, no? Na ating madadaanan habang tayo ay naririto sa mundong ito. Naroon yung kalamidad, yung pagbaha, no? Sobrang init, gera, katulad ngayon, ang mga inchik ay porsigido sa West Philippine Sea, di ba? Trahedya, pag-aaway-away at kaguluhan. Mga taong naghahangad ng iyong kabiguan or pagbagsak. O malubhang sakit. O malaking pananagutang pinansyal. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, ngunit tandaan mo, kapatid, totoo rin na ang Diyos na iyong sinasampalatayanan ay higit ang kapangyarihan laban sa mga bantang ito. Nais ng kaaway na sirain at wasakin ang iyong pananampalataya na meron ka ngayon, kaibigan. No? Yun ang gusto ng kaaway, sirain niya ang pananampalataya natin na meron tayo ngayon. But our God, He want to remind you and stay faithful and hold on our faith. Manalangin tayo. Salamat po, Panginoon, sa mga salitang aming na pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Kami po, Panginoon, totoo nga na hindi po kami dapat matakot sa anumang mga hamon sa buhay dito sa mundong aming ginagalawan. Mga problema, no, ang mga karamdaman, ano paman, Panginoon, dahil ang aming Diyos ay napakalaking Diyos na siyang nagpo-protect sa amin. Sabi mo nga, O Lord, ang pangako mo, huwag kaming matakot dahil kasama ka namin. Kaya Panginoon, kami po, Diyos, ay lalong nagtitiwala at sumampalataya sa iyo dahil ikaw ang Diyos na pinakadakila sa lahat. Ikaw ang Diyos na nagliligtas sa amin doon sa krus ng Kalbaryo upang kami, O Diyos, ay mapawalang sala na aming mga nagawa. Pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat ng nakikinig sa iyong mga salita ngayong umaga. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, maging ang kanilang mga mahal sa buhay. Ingatan mo, Panginoon.
Panginoon Hesus, tulad ng mga alagad mo, kami po ay nagpapasalamat sa iyong pagtitiwala at magtawag sa amin para maglingkod sa iyo kahit hindi kami karapat-dapat. Makakaasa po kayo, Panginoon, na hindi po namin sasayangin ang magandang pagkakataon na ibinibigay mo sa amin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.